Ang kwento ay nagsimula kay Dandy, isang senior high school sa kanyang huling taon. Ilang araw na lang at kukuha na siya ng entrance exam, ngunit ang problema ay mahina ito sa matematika. Palagi itong nakakatulog sa panahon ng klase sa matematika na labis ikinakagalit ng guro at isang araw ay tinawag siya nito sa pisara ngunit hindi nito masagot ang kahit na ano. At dahil dito pinagalitan siya ng guro sa harap ng lahat at nang bumalik ito sa bahay hindi nito pinansin ang kanyang pag-aaral at ginugol ang kanyang oras sa paglalaro sa kanyang telepono at pakikinig ng musika. Pinagmasdan siya ng kanyang ina at nainis sa kanya at sinabi na kung malulutas nito ang mga problema sa math sa kaparehong paraan ng pagme-memorize ng lyrics ay magiging henyo ito. Nagbiro ito na nakuha niya ang kahirapan sa matematika mula sa kanyang ama na hindi rin magaling dito at walang unibersidad na tatanggap sa kanya dahil dito. Ang higit na nakaabala kay Danby ay nang palitan ng kanyang ina ang TV channel sa isa sa mga makasaysayang drama na lagi nitong pinapanood. Umalis si Danby at lumabas ng silid habang nagtungo sa kanyang matalik na kaibigan. Pinaalala sa kanya ng kanyang kaibigan na ito na ang kanyang huling pagkakataon na makapasok sa kolehiyo at kung mabibigo ito hindi siya magkakaroon ng hinaharap at walang mapupuntahan. At sa sumunod na araw si Danby ay tanghali nagising at nagmadali tumakbo palabas at mahuhuli na sa paparating na exam. Hinikayat siya ng kanyang ina na ibigay nito ang kanyang makakaya para makapasok ito sa magandang paaralan at si Danby ay kinakabahan lalo sa matematika ngunit sinubukan itong mag-aral sa bus hanggang sa marating nito ang lugar at nagmadali ngunit naiwan nito ang kanyang payong sa daan. At habang papalapit ito sa gusali ng ibabaw ang takot sa kanya at hindi pa ito handa habang nagsimula itong magpanik at iniisip na tumakbo sa halip na harapin ang posibilidad na bumagsak sa pagsusulit. Umupo ito sa ulan at lumulubog ang kanyang puso at tahimik na hiniling na sana ay mawala na lang siya. May isang mababaw na puddle sa harapan niya na nabuo sa ulan habang nilapitan niya ito at biglang may kakaibang nangyari. Napansin nito ang isang grupo ng mga tao na nakabihis ng kakaibang damit na nagtitipon at nagdarasal na umulan dahil hindi pa umuulan sa loob ng 3 taon at ang mga tao ay namamatay sa tagtuyot. Nang biglang nakita ni Danby ang kanyang sarili na nahulog sa puddle at nagsimulang malunod. Ngunit sa halip na mamatay muli itong lumitaw sa kaparehong lugar ngunit sa ibang mundo. Siya ay nalilito at nagsimulang magtanong sa mga tao sa paligid niya kung gumagawa ba sila ng historical na drama o ng kung ano. Ang hari na nakita ang kanyang kakaibang pag-uugali ay labis ang takot at sumigaw na nagtatanong kung siya ba ay isang demonyo. Tumugon ito na hindi at isa lamang siyang high school student ngunit ang paraan ng pagsabi niya ay parang isang magic spell para sa kanila na nagpataas sa kanilang takot. Biglang pinalibutan siya ng mga guard na may espada at nang napagtanto nito na totoo ang mga espada nagpanik ito at sinabing alam nito kung bakit siya nasa lugar at nakiusap sa Diyos na magpadala ng ulan. Inulit ng mga tao ang kanyang salita na parang isang dasal ngunit sa oras na itaas nila ang kanilang mga ulo ay nawala ito. Tumakbo ito at nagpatuloy hanggang sa marating niya ang isang lugar na puno ng damit pang seremonya at nagbalat kay ito bilang isa sa monghe ng templo at pumasok sa isang pagtitipon kasama ang hari. At sa pagpupulong sinabi ng hari na kailangan nilang tumigil sa pag-asa sa mga pamahiin at sa halip ay pag-aralan ng agham at matematika upang malutas ang problema sa kanilang kaharian ngunit tumutol ang punong pari at sinabing ito ay mapanganib at katarantaduhan dahil ang matematika ay isang pamahiin lang din at imposibleng maintindihan ang kalikasan. Sinabi nito na ang totoong dahilan sa tagtuyot ay dahil nagagalit ang langit sa hari at ang tanging paraan para umulan ay gumawa ang hari ng isang sagradong ritual kasama ang reyna. Palihim na lumabas si Danby sa pagpupulong at hinanap ang kanyang telepono ngunit muli itong nahuli. At habang naghihintay sa hari na dumating nagsimula nitong isipin na baka makakatakas siya sa sandaling umulan. Ngunit nagulat siya ng hari sa pagsabi nitong hindi pa umuulan sa loob ng 3 taon at hindi siya nito gusto at inihayag na dapat siyang ipapatay agad. Nagpanik ito at nagmakaawa habang sinabi na siya ay estudyante lamang mula sa hinaharap at aksidente itong napunta sa lugar. Sinubukan niya itong kumbinsihin na marami itong alam sa history at nang hindi ito tumalab sinabi rin ito na magaling siya sa matematika. At dahil dito inihinto ng hari ang pagpatay at sinabi sa kanya na patunayan ito at binigyan siya nito ng isang Pythagorean theorem na problema upang sagutan. At sa una nalilito ito at sinabing hindi nito maintindihan ang nakasulat ngunit nang napagtanto niya na ito ay Pythagorean theorem ay nalutas niya ito ng mabilis. Ang hari ay humanga at sinabi na ang kanyang mga iskolar ay tumatagal ng 3 araw bago malutas ang ganitong problema. At sa mga sandaling yun sinimulan ng lahat ang pagtrato kay Danby bilang go-sam kung saan isang babaeng iskolar. Binigyan siya ng hari ng misyon kung saan ituro ang matematika sa mga tao at kung magtatagumpay ito ay hahayaan niya itong makauwi. Ngunit siya ang unang estudyante at laking gulat na hindi man lang ito marunong magbilang. Matyaga niyang tinuruan ng hari mula sa pangunahing kaalaman kung saan ang mga numero, karagdagan at pagbabawas hanggang sa multiplication. At kalaunan naghanda sila para sa isang paligsahan sa matematika laban sa isang karibal na musikero at kung si Danby ay matatalo siya ay paparusahan.
Matapang nitong hinamon ng hari at sinaktan pa ito sa pagkabigo ng magkamali ito. Nagmadali ang guard at handang tapusin na siya sa paghawak nito sa hari, ngunit pinigilan sila ng hari at tinawanan lamang ito. Itinago nila ang lahat ng papel sa matematika sa tuwing bibisita ang reyna at nagpapanggap na nagsasanay ng musika. At isang araw napansin ng hari si Danby na nagugutom at niyaya ito kumain kasama siya, ngunit hindi nito gusto ang pagkain at dinala siya sa kusina. At gamit ang mga sangkap sa kanyang bag, gumawa ito ng masarap na instant noodles at nagustuhan ito ng hari kahit pa maanghang ito. At nang inalok niya ito ng tubig, tumanggi ito at sinabing gusto niya ang init. At sa sumunod na umaga ang buong palasyo ay narinig siyang sumisigaw, at nang suriin siya ni Danby nakita niya ito na naglagay ng pananggalang na anteng-anteng sa kanyang ulo sa pag-iisip na sinumpa siya. Sinabi ni Danby na ito ay noodles lamang at hindi isang magic at walang magic o spell, at ito ay ang sili lamang na nakasakit sa kanyang tiyan. At nang sinabi niya ito, nagtanong ang hari kung ano ang tiyan, kaya pinaliwanag ni Danby sa kanya kung ano ang tiyan at kung ano ang bituka at pati na rin ang puso, at kapag inilagay nito ang kanyang kamay mararamdaman niya itong pumipintig. Ngunit sinabi ng hari na wala itong nararamdaman habang ngumiti ito, at sinabing balang araw kapag kasama nito ang kanyang taong minamahal mararamdaman niya itong mag-isa. Namangha ito dahil sa nalalaman ni Danby at nakita siya nito bilang isang matalinong iskolar, kaya hiniling nito na turuan ng lahat ng maharlikang iskolar, hindi lamang sa matematika ngunit mula sa agham hanggang sa agrikultura. At sa araw na yun inalok siya nito ng isang tangerine at bigla niyang sinabing salamat, ngunit nagalit ang hari sa kanya dahil isa siyang Joseon wanderer at dapat nitong itabi ang prutas sa loob ng 3 araw at hindi ito marunong magpahalaga sa pagpapala. Tumawa si Danby at sinabing tangerine lamang ito at huwag siya masyadong madrama. At nang maglaon silang dalawa ay lumabas para maglaro ng bola sa labas ng palasyo at pinatakbo nito ang hari sa unang pagkakataon sa loob ng ilang taon. At sa sumunod na araw umupo ang pari kasama ang kanyang magiging kasintahan ng hari at sinabi sa kanya na bibigyan siya ng mahiwagang mangkok na mayroong gayuma sa pag-ibig, at pagkatapos nito agad silang ikakasal. Ngunit ang tadhana ay may ibang plano at ang mangkok na yun ay napunta sa kamay ni Danby at nagsimula itong kumilos ng kakaiba at nauwi sa pagkakatulog sa palasyo. At nang nagising ito, paulit-ulit itong humiling ng tawad sa hari, ngunit sinabi nito na walang nangyari at kalimutan na niya ito. Naglakad sila sa labas at sinabi nito na kung magagawa niya ang kanyang misyon makakakuha ito ng mataas na ranggo sa konseho at bibigyan siya ng isang maharlikang kabayo. Ngunit sinabi ni Danby na ayaw nito ng kahit ano at babalik lamang ito sa kanyang mundo sa oras na bumuhos ang ulan. Tumugon ang hari na mula ngayon ay huwag siya nitong tignan bilang isang hari at magkapantay lamang sila bilang lalaki sa lalaki. Ngunit sa sumunod na araw dumating ang isang sakuna at si Danby ay inaresto at inakusahan ng panunuya sa hari habang itinali nila ito sa paa upang pahirapan siya. Ngunit namagitan ng hari at ipinaliwanag sa pari na ang iskolar na ito ay may mahalagang kaalaman. Gayunpaman sinamantala ng isang pari ang pagkakataon at sinabing susubukan niya ito sa kanyang sarili at binigyan niya ito ng 2 linggo at kung hindi uulan ay papatayin siya ng mga ito. Hindi sumuko si Danby at nagpatuloy itong mag-aral at kinakalkula ang lahat at tinulungan siya ng musikero ng palasyo na magtayo ng rainfall gauge at walang babala nagsimulang bumuhos ang ulan mula sa kalangitan at si Danby ay napuno ng kasiyahan. Ngunit biglang naalala ng hari ang sinabi niya na aalis ito sa oras na umulan at tumakbo ito sa bahay kung saan ito tumutuloy at nakita itong umiiyak sa harap ng gauge na puno ng emosyon. Sinabi ng hari na kailangan itong tumakas ngayon na at naghanda siya para sa oras na ito at isang barko patungo sa Ming ang naghihintay sa kanya. Tumugon si Danby na ginugol nito ang buong buhay niya sa pagtakas at napadpad siya sa lugar na yon dahil sinusubukan itong takasan ang kanyang mundo. At sa mga sandaling yun dumating ang musikero ng palasyo na lihim nakikipagtulungan sa punong pari at inutusan siya ng pari na patayin ang iskolar at naniniwala na si Danby ay talagang nagmula sa hinaharap. Sinabi ng musikero sa pari na kung totoo ito ay mas delikado siya at kailangan na patayin siya. Dinala ng musikero si Danby at isinakay sa kabayo at tumakbo sa kakahuyan hanggang sa makarating sila sa kagubatan at doon sinabi nito na alam niyang isa siyang babae at ang kanyang sikreto ay ligtas sa kanya. Pinaliwanag ni Danby na hindi niya ito sinasadya dahil ang trabaho na nakuha niya ay para sa isang lalaki at wala itong pagpipilian kundi tanggapin ito. Samantala balik sa palasyo sinubukan ng pari na kumbinsihin ng hari na lahat ng itinuro ni Danby ay dapat wasakin, lalo na ang love na salita na itinuro niya. At kailangan nilang manatili sa tradisyon at patayin ang impluwensya ng iskolar, ngunit hindi ito matanggap ng hari. Umalis ito sa palasyo sakay ng kabayo at hinanap si Danby at samantala nagawa ng guard na mahanap si Danby at ang musikero habang hinayaan niya itong makatakas at nilabanan ng mga ito hanggang sa lumitaw ang reyna habang may dugo sa kanyang paa. Tumakbo ito patungo sa lugar at desperadong hinahanap sila. Nagpatuloy si Danby hanggang sa marating nito ang isang kanto at hindi alam kung saan pupunta. Pagkatapos ay naalala nito ang isang bagay na sinabi ng hari na ang araw ay ang orasan nila.
Sinundan nito ang sinag ng araw hanggang sa marating nito ang dagat kung saan ang hari ay naghihintay na sa kanya. At sa gabi umupo sila at pinagmasdan ng mga bituin at sinabi nito sa kanya na sa hinaharap hindi nila nakikita ang mga bituin na ganun at tanging ang mga pinakamaliwanag lamang. Tumugon ang hari na ang tanging mga bituin na nakikita niya ngayon ay ang mga pipiliin niyang makita, ngunit kapag tinignan niya itong mabuti magsisimula nitong makita ang higit pa. At ang mga bituin na ito ay palaging naroon at hindi lamang sila lumilitaw hanggang sa magpasya ito na makita sila. At pagkatapos ng ilang sandali ipinagtapat ng hari na mahal siya nito at nais nitong lumikha ng mas madaling wika upang matuto ang karaniwang tao at hindi lamang ang mga maharlika. Bigla nitong naalala ang isang bagay at kinuha ang kanyang pera sa hinaharap at nakita ang mukha ng hari na nakalagay sa pera at doon napagtanto nito na talagang magtatagumpay siya. At nang bumalik ang hari sa palasyo inihayag nito na magbabayad ito ng pera sa taong naglilingkod sa taong bayan at ang punong pari ay nakakagulat na sumangayon at sinabing ang sinuman na tutulong sa mga tao ay dapat gantimpalaan. At nagtanong ito kung ano ang tingin nila kay Gosam, ngunit wala kahit sino man sa korte ang sumang-ayon at naniniwala sila na dapat mawala ang iskolar o dapat itong ipapatay. Gayunpaman nagpatuloy si Danby na palihim turuan ng hari sa mga nalalaman nito kabilang na ang matematika pagsusulat ng hindi nalalaman ng pari. At isang araw habang naglalakad sa palasyo nakita nito ang reyna na nagtatago at kumakain ng palihim dahil pinagbabawalan nila itong kumain masyado upang hindi tumaba at masira ang kanyang itsura. Inalok siya ni Danby ng isa sa kanyang noodles at tinanggap ito ng reyna at nagsimula silang mag-usap. At mula sa oras na iyon naging magkaibigan sila at ilang araw ang lumipas nilapitan ng reyna ang hari at sinabi na alam nito ang lahat. At pinaalam na nito sa inang reyna dahil ang babae na si Danby ay isa sa kanyang mga babae. Nang biglang nakita ni Danby ang kanyang sarili na inihahanda sa isang bagay na hindi nito maintindihan at ang mga katulong sa palasyo ay binihisan siya at wala itong alam sa kung ano ang nangyayari hanggang sa napagtanto nito na inihahanda siya para matulog kasama ang hari. At sa oras na maintindihan nito ang nangyayari nagpanik ito at tumakbo mula sa mga galit na tao na nasa paligid niya. At isa sa mga katulong ay pinaalam ito sa hari na tumakas ito habang patungo sa palasyo habang lumabas ang hari upang hanapin siya at nang makita ay dinala ito sa isang silid. Sumigaw si Danby at nagprotesta habang sinabi na magkaibigan lamang sila at siya ay 19 na gulang lamang. Tumawa ang hari at tumugon na 3 taon na itong matanda at hindi na siya bata at matagal na nitong alam na babae siya, ngunit sa gabing yun ay kailangan niyang manatili sa lugar. At sa sumunod na umaga nakipag-usap si Danby sa musikero at nagtanong ito sa kanya kung gusto ba talaga nito bumalik sa hinaharap, ngunit hindi ito tumugon at tila ang puso ni Danby ay nag-alinlangan. Umalis lamang ito at umupo ng mag-isa at pagkatapos ng ilang sandali dumating ang reyna at sinabi sa kanya na may gustong makita siya. At nang pumasok si Danby sa palasyo nakita nito ang kanyang sarili kaharap ang inang reyna na eksaktong kamukha ng kanyang ina. Bumagsak ang kanyang mga luha at walang nakakaintindi kung bakit ito umiyak. At sa gabing yun nagtungo ito upang makita ang bagong astronomical na sistema ng palasyo kung saan tumulong siya sa paggawa nito. Makakatulong ito sa kaharian na masubaybayan ng tama ang mga araw at buwan pagkatapos ay inimbitahan ito ng hari upang makita pa ang ibang ginagawa nito. Gumawa ito ng bagong alpabeto na binubuo ng 28 na alpabeto na nilalayong padaliin ang pagbabasa at pagsusulat upang ang lahat sa lugar ay matuto. At habang naglalakad sila sa gitna ng malaking bulwagan hiniling nito kay Danby na umupo sa upuan ng seremonya. Pagkatapos ay inilagay nito ang maharlikang hairpin sa kanyang ulo na isang simbolo ng kasal at hiniling na manatili ito kasama siya magpakailanman. Nagsimulang umiyak si Danby at sinabi sa kanya na hindi niya ito magagawa dahil nangako ito na babalik siya sa oras na umulan at naghihintay sa kanya ang kanyang ina. Tumugon ang hari na makipagkita ito sa kanyang ina at pagkatapos ay bumalik siya at gusto nito na mamuhay sila ng magkasama. Ngunit muli itong tumanggi habang nawala ng hari ang kanyang pasensya at sinabi na tama siya at ang hinaharap ay mas maganda at pagkatapos ay umalis ito na labis na saktan. Nanatili ito sa bulwagan na nakatayo nang bigla itong inatake sa ulo at nawala ng malay habang may tumusok sa kanya ng espada at ang buong gusali ay sinunog. At nang marinig ng hari kung ano ang nangyari itinaya nito ang kanyang buhay at tumakbo sa mga apoy upang iligtas siya. At sa sumunod na araw ipinatawag nito ang kanyang assistant at sinabi na nawala ang sinaunang teksto at inakusahan nito ang punong pari ng pagnanakaw nito. Hinawakan ng hari ang kamay ng pari at sinabing wala bang nagturo sa kanya na burahin ang lahat ng ebidensya matapos na gumawa ng isang krimen. Pagkatapos ay tumingin ito kay Danby at nagtanong kung yun ba ang boses na narinig niya at tumugon nito ng oo. At lumalabas na ang libro na nasa kanyang bag ay iniligtas siya sa pananaksak at sa labis na galit ng hari ay hinarap nito ang pari. Tumugon ang pari na kung kakalat ang bagong wika malayang mag-iisip ang mga kabataan at lilikha ito ng kaguluhan at sisirain nito ang kaharian. Sinabi nito na hindi siya takot mamatay at natatakot lamang ito sa kaguluhan na sisir sa hinaharap.
Tumugon ang hari na kahit pa sinubukan niyang pigilan ito, gagawa siya ng sistema ng pagsusulat para sa mga tao at nais nito na siya ang tutupad sa pangarap ng mga tao. At bakit sila matatakot sa hinaharap na hindi pa naman nila nakikita at isang mundo na wala silang alam? Ngunit hindi natinag ang pari habang lumuhad at nagmakaawang tapusin na niya ang buhay nito. Hindi nagtagal ang langit ay nagsimulang umulan habang nagtungo si Danby sa palasyo at nagpaalam sa kanyang mga kaibigan sa huling pagkakataon bago tuluyang umalis. Nagtanong ang hari kung maaari ba siyang samahan nito sa pinakadulong bahagi at naglakad sila hanggang sa marating nila ang pangpang. At doon si Danby ay naglakad sa kaparehong puddle kung saan siya nahulog at hinayaan ang kanyang sarili na muling lumubog. At ilang sandali muli itong lumitaw at nakabalik sa kanyang sariling mundo at napagtanto na ilang segundo lamang ang lumipas. At mayroon pa siyang oras para makarating sa exam habang tumakbo ito sa abot ng kanyang makakaya patungo sa pagsusulit at nakita ang kanyang guro na naghihintay. Ang exam ay kakasimula lamang at nagmadali ito sa kanyang upuan at kinuha ang pagsusulit at sa araw na yun bumalik ito sa kanilang bahay at nakita ang kanyang ina na naghihintay sa kanya. Lumapit ito sa kanya at niyakap niya ito ng mahigpit at ang lahat kay Danby ay tila nagbago. Natutunan itong pahalagahan ang mga tao at bagay sa kanyang paligid at lumipas ang buwan habang naglalakad dito sa paaralan ng langit ay bumukas at nagsimulang bumuhos ang ulan. Nang biglang may naglagay ng payong sa kanyang ulo at tumingin ito at nakita ang isang pamilyar na mukha. At nagsalita ito sa kanya na nagkita na sila matagal na panahon na at sa basa ay nahulog nito ang kanyang payong at doon nagtapos ang unang yugto ng storya. Maraming salamat hanggang sa muli mga idol.